Magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating online worship service. Para sa buwan ng July, ang ating pong tema ay How Great and Powerful Our God Is. At para sa huling linggo ng buwan na ito, ang ating pong topic ay The Power of the Holy Spirit. Pero bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Father God in heaven, we praise you and we honor you. Nagpapasalamat kami dahil muli ay may pagkakataon kami na makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin ang paglilinis at paghuhugas mo ng aming mga puso mula sa mga kasalanang nagagawa namin sa iyo. Aming hiling na ang Santong Espiritu ang aming maging guro at siyang lubos sa mapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Dinitiwala po namin sa iyo ang katagumpayan ng gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Once again, ang ating pong topic ay The Power of the Holy Spirit. Meron po akong inihanda na 5 points para maging maayos ang ating pag-aaral. So, simulan po natin sa first point. Who is the Holy Spirit? Marami po ang naniniwala na ang Holy Spirit o banal na spirito ay isang force o kaya power at hindi ito isang persona. Ngunit ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa banal na spirito? Who is Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang ikatlong persona ng Diyos. Sa unang Juan chapter 5 verse 7, may tatlong nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, ang banal na spirito, at ang tatlong ito ay iisa. Sa Juan chapter 14 verses 16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Sa verses po mula sa John chapter 14 verses 16 to 17, ginamit po ang panghalik na siya bilang pantukoy sa banal na spirito. At ang panghalik po na siya ay ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao. Sa madaling sabi, sa verse na ito, tinutukoy ang Santong Espiritu na isang persona at hindi force o power lang. Pangalawang bagay patungkol sa Santong Espiritu. Ang banal na Espiritu ay Diyos, sapagkat taglay niya ang katangian ng isang Diyos. Ilan po sa mga katangiang ito ang sumusunod? Una, ang Holy Spirit ay omnipresent. Pababasa po natin yan sa Awit 139 verses 7 to 8. Sabi po doon, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang kasama. So makikita po natin dito sa verse na ito na isa sa katangian ng Espiritu ng Diyos o ng Santong Espiritu ay omnipresent po siya. Isa pa sa katangian niya na nagpapatunay na siya ay Diyos ay ang Holy Spirit ay omniscient. Bababasa po natin yan sa unang Korinto chapter 2 verses 10 to 11. Sabi po dito, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So mula po dito sa verse na ito sa Korinto,
makikita natin at pinapatunayan ng salita ng Panginoon na ang banal na Espiritu ay omniscient. Mga kapatid, madami pa pong katangian ang banal na Espiritu na nagpapatunay na siya ay Diyos. Kung paano ang Diyos Ama ay Diyos, kung paano ang Anak, ang Panginoong Jesus ay Diyos, ganun din naman ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang tatlong ito ay persona ng Diyos na mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Wala po sa kanila ang nakakaangat, wala din sa kanila ang nakakalamang. At kung paanong sinasamba at kinikilala natin ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesus, ganun din naman ating sambahin at kilalanin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Pangalawang punto po na dapat nating maunawaan. The Holy Spirit dwells in us. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Mga kapatid, bukod sa naunawaan natin sa unang punto na ang banal na Espiritu ay Diyos at nararapat siyang sambahin, katulad ng pagsamba natin sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus, pangalawang dapat nating malaman ay ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. At ito ay nangyari nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Panampalatayanan natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Matapos ito'y tinanggap natin ang Espiritu Santo at ito'y ipinagkaloob sa atin ng Ama upang sa gayon ay ating maging gabay. Ngayon ating alamin gaano makapangyarihan ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. So pag-usapan na po natin ngayon, ano ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? At ito po ang ating third point. What are the power of the Holy Spirit? Una po, He comforts us in times of affliction. Sabi po sa 1 chapter 15 verse 26, "Datapot pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin." Mga kapatid, ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, ano pa mang kabigatan, problema, suliranin, sakit karamdaman, makakaasa tayo na dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu, merong magko-comfort sa atin, merong mag-aaliw sa atin. At ito po ang isa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Walang iba na kayang mag-aliw sa atin o magbigay sa atin ng tunay na kaaliwan, kundi ang banal na Espiritu lang. Marahil nakakatagpo tayo ng kaaliwan sa mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo, pero panandalian lamang ang kaya nilang ibigay na kaaliwan sa atin. Ngunit, ang tunay na nagbibigay ng kaaliwan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, mapalad tayo kung ikaw ay anak ng Diyos, nakakasigurado ka na sa panahon ng pagsubok at kabigatan ng ating buhay, merong banal na Espiritu na mag-aaliw sa atin. Pangalawa, He helps us in prayer. Sabi sa Roma 8:26, "Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin." Sino po sa inyo ang nakaranas na sa kanyang pananalangin ay hindi mo lubos masabi kung ano ang nais mong sabihin sa panalangin? O dumating ka na ba sa pagkakataon na nahihirapan kang manalangin? Mga kapatid, kaya po natin na makadulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi nga sa verse, siya ang papatnubay sa atin at siya ang daraing sa atin sa paraan na
hindi natin kayang sambitin. Kaya pumapalad tayo dahil nananahan sa atin ng banal na Espiritu. Tutulungan niya tayo sa ating pananalangin. Pangatlo, He teaches us in understanding the Word of God. Sabi po sa John 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, kung sa atin lang sariling karunungan, ay hindi po natin kayang maunawaan ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay bagay na ukol sa Espiritu. At tanging ang Diyos lang ang kayang magpaunawa nito sa atin. Kaya naman sa tulong at gabayan ng banal na Espiritu, siya po ang magtuturo sa atin upang sa lubos nating maunawaan ang salita ng Diyos at lubos nating makilala kung sino ba ang Diyos na ating pinanampalatayan. Kaya po every time we read the Bible, tayo po hingin natin ang patnubay ng Espiritu Santo upang sa gayon sa ating pagbabasa ay maranasan natin na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maunawaan natin ang kanyang salita. Pang-apat po, He empower us in witnessing. Sa Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po ay sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At kung sino man po sa atin ang sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay itinuring na alagad ng Diyos. So ang mensahe pong ito ay para din sa atin. Ngayon na nananahan sa atin ang banal na Espiritu, tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu upang sa gayon ay makapag-witness tayo. Ano po ang i-witness natin sa mga tao? Ito yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi natin na pag-e-evangelize. Dahil kung sa sarili lang po natin, hindi natin kayang mag-evangelize. May kanya-kanya tayong kahinaan. Lahat tayo ay hindi matuturing na talagang magaling manalita. Hindi sapat ang karunungan. Pero dahil sa Santong Espiritu na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mag-witness, para mag-testify sa ginawa ng Panginoong Hesus, ay na-overcome po natin yung mga ganitong kahinaan. Sumunod po, He regenerates the heart. Sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Nung tayo po ay wala pang pagkakilala sa Panginoon, tayo ay patay spiritually. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo po ay binuhay muli. At wala pong may kakayanan na gawin ito, kundi tanging ang banal na Espiritu lang. Sumunod po, He convicts us of our sins. Sa John chapter 16 verse 8, pagdating niya ay kanyang susumbatan ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Ang Santong Espiritu po ang may kapangyarihan na mag-convict sa puso ng mga tao upang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maging sa atin ng mga mananampalataya. Sa tuwing tayo ay magkakasala o makakagawa ng kasalanan laban sa Diyos, ang Santong Espiritu ang nagko-convict sa atin upang sa gayon ay malaman natin na ang bagay na ginawa natin ay kasalanan at dumako tayo sa pagsisisi. Mga kapatid, kamusta po? Sa tuwing kayo'y nakakagawa ng kamalian sa Panginoon, nararanasan niyo po ba ang conviction ng banal na Espiritu? Ang tanging makakaranas lang po nito ay yung mga tunay na mananampalataya. Kaya naman po, every time na i-convict tayo ng Holy Spirit patungkol sa ating mga kasalanan, huwag na po tayong manlaban. Bagkus tayo lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng tawad at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sumunod po,
He gives us victory over sin. Ano po sabi sa Galatians chapter 5, verses 16 to 17? Ngunit sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman. Ito ay sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa Espiritu, at ang ninanasa ng Espiritu ay laban sa laman. Sila ay magkasalungat sa isa't isa. Ito ay upang hindi mo gawin ang mga bagay na ibig mo gawin. Mga kapatid, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya po nating magtagumpay mula sa anumang gawa ng kaaway, lalo na sa nais ng laman. So mga kapatid, ilan lang po ito sa mga kapangyarihan ng banal na Espiritu na nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa sa atin. Pero bago natin maranasan ang ganitong pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, kailangan po natin na nasain, na mapuspos ng banal na Espiritu. And that leads to point number 4. Always be filled with the Holy Spirit. Ano po ang sabi sa Efeso chapter 5 verse 18? Huwag kayong maglasing sa alak na naroroon ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya na pinananahanan ng Santong Espiritu, nais ng Diyos na bawat isa sa atin ay araw-araw mapuspos ng Kanyang kapangyarihan. Sa paanong paraan? Patuloy po tayong ilaan natin ang oras natin, ang buhay natin sa pananalangin, sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pag-awit sa Panginoon, at iba pang mga spiritual na bagay, upang sa gayon ay maranasan natin ang kapuspusan ng Santong Espiritu. At kapag po tayo ay puspos ng Santong Espiritu, mararanasan natin ang pagkilos ng makapangyarihang banal na Espiritu. Mga kapatid, ngayong alam na natin ang bagay na ito, ano naman po ang panglimang bagay na dapat nating matutunan o malaman patungkol sa banal na Espiritu? So point number 5, what are the things we must not do to the Holy Spirit? Ano po yung mga hindi natin dapat gawin? Ngayon nalalaman natin na nananahan ng Santong Espiritu sa atin, ano yung mga hindi natin dapat gawin? So una, huwag nating pighatiin ang Santong Espiritu. Ano po ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 30? Huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Mga kapatid, napipighati natin ang Santong Espiritu tuwing tayo ay makakagawa ng kasalanan. Nagdudulot ito ng sobrang kalungkutan sa Panginoon. Alam naman po natin, ang nais ng Diyos ay makalakad tayo sa katuwiran at kabanalan. Kaya sa tuwing tayo ay magkakasala, nandun na nalulungkot ang banal na Espiritu. Kaya po kung ayaw natin na mangyari ito, pagsumikapan po natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at malayo sa kasalanan. At kung meron mang kasalanan na nagagawa, ilapit na natin agad sa Panginoon, humingi na tayo agad ng pagpapatawad niya upang sa gayon ay hindi manatili ang kasalanan sa atin. Pangalawa po na hindi natin dapat gawin sa banal na Espiritu, huwag nating patayin ang ningas ng Santong Espiritu. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng banal na Espiritu. Mga kapatid, isa sa nagiging dahilan ng yung pagkapatay ng ningas ng Santong Espiritu sa atin ay dahil din sa kasalanan. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hanggat maaari ay pagsumikapan natin na mamuhay sa kabanalan at malayo sa kasalanan. At kung meron mong nagawang kasalanan, lumapit agad sa Panginoon at pagsisihan agad ito. Huwag nating patayin ang ningas ng banal na Espiritu. At panghuli po, huwag lapastanganin ang Espiritu Santo. Ano po sinabi sa Lucas chapter 12 verses 8 to 10?
Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko din naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Mga kapatid, ito po yung isa pa sa bagay na dapat nating iwasan. At ito pong, alam naman po natin na ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo sa lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus. At kung hindi ito paniwalaan ng tao, inaalipusta niya ang banal na Espiritu. Sa madaling salita, ang kawalan ng pananampalataya ang isa sa mga maituturing natin na paglapastangan sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ito yung 5 puntos na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Balikan lang po natin. Una, who is the Holy Spirit? Pangalawa, the Holy Spirit dwells in us. Pangatlo, the power of the Holy Spirit. Pang-apat, always be filled with the Holy Spirit. At pang-5 po ay what are the things we must not do to the Holy Spirit. Mga kapatid, as I close, ang taong laging tagumpay ay ang taong laging puspos ng Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na Ikaw ang aming naging gabay sa aming pag-aaral, Holy Spirit. Salamat sa pagpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Dalangin namin na tulungan mo kami na laging naisin na mapuspos ng banal na Espiritu upang sa gayon, sa araw-araw naming pamumuhay ay makaranas kami ng katagumpayan. Panginoon, Ikaw po ang patuloy na mag-comfort sa lahat ng mga kapatiran, mga tao na nakakaranas, Panginoon, ng pagsubok at kabigatan. Ikaw din po ang patuloy na tumulong sa kanila sa ano pa mang mga bagay na nahihirapan sila. Kung sa amin lang po mga sarili, wala kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami na laging umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa natapos naming gawain. Sa oras na ito, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.